Magandang araw mga kababayan, narito na po ang magiging lagay ng ating panahon sa ating bansa ngayong araw, September 13, 2025. May babala po ang pag-asa sa ating lahat mga kababayan dahil dalawang bagyo ang posibleng mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Ibig sabihin po nun, habang papalabas itong isang low-pressure area na may potensyal na maging bagyo sa mga susunod na araw, papasok naman ang isang bagong low-pressure area na may potensyal din na maging bagong bagyo habang ito po ay nasa Philippine Area of Responsibility. Kaya pinaghahanda po tayo ng pag-asa dahil hindi po nila inaalis ang mga low-pressure area na ito ay posibleng pong lumakas pa para po sa karagdagang impormasyon at makatotohanan ukol sa mga low-pressure area na ito. Pakinggan po natin mula po sa DOST Pag-asa. Base naman sa latest tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, generally kikilos po west-northwest natin na low pressure area. Over this weekend, babagtasin po nitong LPA, itong Eastern Visayas, then the rest of Visayas, plus itong pagitan po ng Mimaropa and Bicol region, babagtasin po nitong low pressure area. Hanggang pagsapit po ng Lunes ay nasa may West Philippines na ang weather disturbance. Simula naman po Lunes, lalayo na ito sa ating kalupaan at pagsapit ng either Tuesday or Wednesday ay lalabas na rin po ito ng ating patungo po dito sa may central portion of Vietnam. At hindi rin natin inaalis yung chance na habang nandito siya sa may West Philippine Sea, early next week ay posibleng mag-intensify pa ito bilang isang tropical depression or mahinang bagyo at bibigyan natin ng pangalan kung nasa loob pa ng PAR ng Mirasol. Subalit ngayon, hanggang early next week, aasahan pa rin po ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, direktang epekto na ng low pressure area. Samantala, meron din tayong posibleng mabuo na isa pang low pressure area sa labas naman ng ating PAR sa may Pacific Ocean early next week. And around Tuesday hanggang Thursday ay maring nasa loob na rin ito ng ating area of responsibility. At meron din katamtamang tsansa na mabuo bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Posible pa mabago yung ating scenario regarding sa mga potensyal na bagyong ito. Pinakamaulan po dito sa may Southern Luzon dahil dun sa low pressure area. Kabilang na ang Bicol region, Quezon Province, Laguna, hanggang dito po sa may Marinduque, Oriental Mindoro, and Romblon. Meron po tayong mga light to moderate with at times heavy rains at may mga thunderstorms din po lalo na sa hapon hanggang gabi. So siguruhin pa rin po na meron dalang payong or kapote kung lalabas po ng bahay. Worst case scenario, heavy rainfall warnings. Dito naman sa Metro Manila, Central Luzon, lalo na sa may Aurora, rest of Calabarzon and rest of Mimaropa, mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan simula tanghali hanggang sa gabi. For Metro Manila, possible yung mga thunderstorms. Habang dito naman sa pating Northern Luzon, fair weather conditions, madalas magiging maaraw naman ang panahon, umaga hanggang early afternoon. Then sa dakong hapon hanggang sa gabi, mostly cloudy skies na ataasahan din po yung mga pulo-pulo lamang ng mga pag-ulan or mga localized thunderstorms. Sa malaking bahagi po ng Visayas, asahan yung epekto ng low pressure area. Meron din tayong kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. Meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains dito po sa may Northern Samar, Eastern Samar, Samar and Biliran. Kaya mag-ingat sa banta ng mga flash floods at mga landslides. Meron din chance ng mga pag-ulan dito sa may southern portion of Palawan dahil dun sa trough of low pressure area. Partly cloudy to cloudy skies naman over the rest of Palawan at may chance pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. At sa ating mga kababayan po, dito sa pinakanghilagang bahagi po ng Mindanao, Misamis Occidental, mataas ang tsansa ng ulan within the next 24 hours. Ganyan din sa Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, hanggang dun po sa may Dinagat Islands and Surigao del Norte. Magbaon ng pananggalang sa ulan kung lalabas po ng bahay, mataas ang tsansa dulot ng low pressure area. Habang dito sa natitirang bahagi ng Mindanao, maraming lugar pa naman po magiging maaraw or partly cloudy ang kalangitan at sasamahan pa rin yan sa hapon hanggang sa gabi ng mostly cloudy skies. Maraming lugar sa may Zamboanga Peninsula magkakaroon ng mga isolated or localized thunderstorms. Maging dito rin po sa rest of Northern Mindanao and rest of Caraga region. Wala naman tayong ina-expect na gale warning or babala sa mga delikado at matataas na mga pag-alon. However, kapag meron tayong mga thunderstorm, ibig sabihin po meron tayong malakas na hangin, malakas na ulan, eventually tumataas yung ating mga pag-alon at posible pa rin itong umabot sa hanggang 1.5 meters. Dito yan sa malaking bahagi ng Southern Luzon and Visayas over this weekend. But in general, kapag wala tayong mga pag-ulan, usually kalahati hanggang 1 metro ang taas sa mga pag-alon, malayo sa pangpang. Narinig nyo naman mga kababayan, mismong Pag-asa na po yan. Ang importante, huwag po natin kalimutan ang kanilang paalaala sa ating lahat. Ang mag-ingat, maging alerto sa mga banta ng pagbaha, sa pagguho ng lupa, lalong-lalo na mga kababayan tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan.
Kaya hanggat maari, lumikas sa mas ligtas na lugar. Muli po mga kababayan, huwag niyo pong kalimutang mag-like, i-share at higit po sa lahat mag-subscribe sa channel na ito para lagi po kayong updated sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa. Hanggang sa susunod po muli na ulat panahon mga kababayan, ito po ang balita sa bansa na nagsasabing hanggat magkakasama tayong lahat, may pag-asa.